So yun na, what's up sa inyo mga bossero. Bali, ito na yung review video ng gawa ko na PCP Airgun na 6 multi-shot. Bali, ngayon ko lang siya na may review kasi ngayon lang ako nagkaroon ng chronograph. Bali, ito yung chronograph natin. Review na rin natin siya, itong chronograph na to sa video na ito. Bali, wala pa akong nakita gano'ng nag-review ng ganitong chronograph dito sa YouTube. Meron ako nakita iilan pero tinesting lang nila, hindi na inano yung mismong function. Bali, ganito nga pala siya. Itsura niyan. Medyo mahina yung light. Yan, ganyan siya. Bali kung mapapansin nyo sa taas, mayroon nakalagay kung ano yung gagamitin natin bala. So yun, set natin yan. Kailangan pa natin siya iset. Hindi pwedeng hindi natin iset yan. Bali sa pag-set nga pala nito, baka mo lang siyang ganyan, down button. Hanapin mo yung set memory. Bali, yan, set memory, tapos enter natin yung power. Bali, yan, nakaset sa number 1, nakita natin nakalagay kanina, weight 20 grams, tapos 7.20 mm. So, wala naman talagang ganun, na 7.20 mm na projectile, tapos 0.20 grams lang. Bali, iset natin siya dito sa may number 2, yung 5.5 na millimeter. Sige naman yung gagamitin natin kasi 0.22 caliber tayo. Kung makikita nyo sa baba, nakalagay agad yung exit. Bali, pataas lang natin siya. Yung pinaka-dark na highlight, yun yung nakaselect sa kanya. Bali, punta tayo sa number 2. Tapos, select natin. Yan, bali nakaganyan na siya. Bali, lalabas na yan dito sa exit tayo. Balik tayo sa may homepage. Ayan, napalitan na siya. Naging 1.40 grams na. Tapos 5.50 mm yung caliber niya. Ngayon, yung bigat, hindi pa rin yan dapat. Dapat depende pa rin yan sa may bala natin. Bali, yung gagamitin kong bala is ito, Striker Diabolo. Pero since wala akong timbangan para sa pellet, nag-search ako kung ilang grams ito. Bali, nakita ko is 1.01 siya. Pwede nyo rin naman siya i-search. Pero, yun. Hindi ko na siya ipapakita dito. Set ko na lang siya ng 1.01 grams. Bali, pag set naman yan, balik tayo dun sa number 2. Kanina yung pinuntahan natin. Tapos, pag andyan na siya, pinutin nyo lang yung power button hanggang sa mag-flip. Lumipat siya doon. Ayan. Pagkalipat nyo dyan, sabay, down button, pabawas, tapos up button, padagdag. Pwede yung siyang diinan para pinaka-pindot pa. Isang tayo sa 1.01. Ayan. Tapos, hanggang sa bumalik na sa number 2, pinutin nyo lang yung power button. Tapos exit na ulit. Ayan, nakaset na siya. Set na siya, diba? Tapos ngayon, ito naman tayo dito sa ating laruan. Bali, may output tayo 1.8 PSI. Yung laman ng tanke natin is 3,000 PSI. 3,000 PSI. Ako lang. Bali, yung specs pala nito, tanke natin 0.35 L o 350cc. May extra plenum tayo ng konti. Yung extra plenum natin dito talaga plenum. Bali, stainless to na faucet extender na ginagamit ko sa gripo. Modify ko lang para magamit natin bilang plenum. Bali, ang kabuuan plenum natin is at 26cc na. Yung original niya na plenum is nasa ano lang ata, 9cc lang ata. Tapos yung barrel natin is nasa ano siya, 19.5 inches yung barrel natin. Bali yung plenum pala ng mismong receiver natin, bali nasukat ko nga pala, naalala ko. Nasa ano siya, nasa 16cc. Bali, nasa 10cc rin yung plenum nitong receiver natin. Mas kulang pa rin. Tapos, nagdagdag tayo, naging 26. Yung barrel natin is 19 inches. Sakto na siya. Bali, sobra pa ng konti. Yan, hindi na siya mabibitin. Ngayon, testing na natin. Lagay tayo ng bala dito sa ating magazine. Pero hindi ready. So, hindi ko na siya isa-sort. Hindi naman ako naghahangad na sobrang 0-0 talaga yung patama o yung one hole na sinasabi nila. Hindi naman ako expert pagdating sa ganito. Kaya akong gumawa pero yung pag-tuning is hindi pa ako masyadong familiar. Ginagamay ko pa siya. Pero yung mga sukat naman ng ano natin is naka-standard kaya. Standard size para sa caliber na gamit natin.
Pasensya na mga busero, hindi ko siya pwedeng sabihin dito kung ano yung standard size ng mga yun kasi magagalit yung ibang maker. Bali yung mga butas yun ng valve throat sa timbol, transfer port, yun lang naman yung importante doon. Hindi ko kasi pwedeng sabihin eh, baka magalit yung ibang maker. Mababash tayo. So yun, gawin muna natin yung output ng gawa ko. Ayan game, bali data tayo. Check muna pala natin yung data. Yan, pag check nyo na yung data natin, dito lang tayo. Focus na. Yan. Nakita nyo din sa may taas, pinakaunang-una, data playback. Select nyo lang siya. Yan. Wala pa tayong, kasi nireset ko siya. Yan, back lang tayo. Up lang, kaunta dun sa may main menu. Action game, kakasa na tayo ng isa. Ito natin. Punta natin dito. Masyadong mataas, subukan natin. First shot. Oops. Naka ano pala tayo? Sorry, mga busero, naka MPS pala tayo. Yan, palit pala muna natin. May na-reach siya na 259 meter per second. Tapos 34 joules yung power. Dito, sa may settings niya. Yan. Bali set memory, click natin yung set memory. Hindi pala just set memory, sorry. Yung unit. Ito yung unit. Ayan. Bali yan, may kita mo na dyan kung meter or foot or feet. Select lang natin yung foot or feet. Kasi nga, taga Pilipinas tayo, madalas ating ginagamit. So, FPS. Tapos back lang tayo dun. Ayan. 852 FPS, sorry. Yung unang shot. Second shot tayo. Mamaya natin yan. Okay. Shot tayo ng 3 bago tayo pumunta sa target natin. Gawin na natin 4. So, 5 mo na. Ang gulo yun. So, yan. Review muna natin. Patayin ko yung isang data na grid. Yung playback. Data playback tayo. Para may na. Ayan. Bali, dinagpasan nyo yung 1. Unang shot natin, 852. Pangalawang shot sa number 3. Ayan. 864. Sumunod 844. Sumunod 844. Tapos 855. Para sa akin na hindi ko sure kung maayos ba yung reading nito. Pero hindi naman nagkakalayo. Pero okay naman yan. Ngayon, sa target naman tayo sa kanyang accuracy. Okay na tayo dito sa output niya. Bali yung target natin. Dito sa may pader. Yung papel doon. Ngayon na siguro ang lapitan natin. Bali yung layo pala nito meters. Wala pang 20 meters. Ngayon, nabaril-baril ko naman na to. Ngayon yung tama na siya. Na-try ko yung accuracy niya. Pero syempre maraming trial and error. Kaya nakita niyo maraming butas yan. Pero ngayon bitirahin natin yung walang mga butas. Dito tayo. Kaya may nakalagay na date. Ngayon yan May 25. Tapos ito wala pong yung tsaka ito. Kung tayo magka-target dito. Yung may mga X, nakikita nyo yun yung mga tinamaan na. Lagyan ko lang kasi malapit siya dito sa may target natin. Ayan. Tayo sa ito yun na nga basero. I-shoot na natin yung uling 5 bala. Ang target natin is yung may nakalagay na date kanina is dito. Yan. Pari yung target natin.
titirahin ko yung mismong gitna. Pero di ko nasinira talaga itong scope. Yung gitna ng bilog na to, yung titirahin natin. Tapos, tignan natin kung mag-group pa na maayos kahit sa labas yung okay lang. Bali, di ko na siya isi-zero kasi yung scope nito. Tatanggalin ko rin siya. Hiram ko lang yung scope. So, yun, per shot tayo. Medyo mababa siya. Second shot. Third shot. Hangin. Wait lang, tayo natin mawala yung hangin. Hanggang naman din ako sa wala siya tumama. Fourth shot. Malakas talaga yung hangin. May focus ka. Tumama sila. Malakas yung hangin. Dati ka nasilipin sa scope, ito ang titignan sa camera. Eh, nagko-focus na maayos. Tayo naman kung hindi natin makikita. Pupunta sa pupunta. Bidog-bidog yun, ano niya. Tumatama sa mga tinamaan kanina. So, meron pa tayo isang bala. Isa na lang eh. Sample lang naman itong magasin natin. 1 rounds. Medyo mahirap sumilip. Hindi kasi masilip sa mismong scope. Dito na ako sa camera tumitingin kasi nawawala yung focus. Ayan. Ayan kasi focus. Nakabaitad lang kasi tayo. Medyo tumaas. Ayan. Hindi pa naman kaya. Reload muna ako ng bala. Ayan. Another 10 rounds. Doon naman tayo sa may bandang kanan. Dito sa may ito. Ito malinis-linis pa. Linis pa ito dito. First shot. Pakanan talaga siya. Huwag natin galawin. Mag-iba eh. Ay, pakaliwa pala, pakanan ko siya. Asa. Hangin kasi mga buser, kaya medyo malay yung ano natin. Check na tayo na natira. 15 shots. Sa 180 tayo. Ganun pang kaya. Ay SLPS na tayo. 5 shots. Pero tatlo lang yung butas niya dahil yung dalawa. Yung dalawa to. Ito yung sila ng daliri ko ngayon. Kasi hindi na nasukat yung daliri ko. Kung tayo is ito. Ito rin. Naging dalawa yung tumama dito sa may dalawa to. Isa dito. Ito medyo naging worse dito. Hindi ko gusto pang huli kasi dito matama pa siya dito. Kanina nang inayos ko yung
yung reticle ng zero ng scope natin. And bali, kung ganito, satisfied na ako kung ganito yung kalaki. So, pero ito di ko alam kung anong nangyari. Kasi na inuulit ko, yung bala natin hindi siya mga perfect na pang shooting talaga, pang blinking lang yun. Bali, need ko yung mas mabigat sana. Try ko sunod yung Astro 18 kasi yung sinasuggest sa akin ng Google na mas maganda daw. Mas malayo yung target, mas accurate, yung mas mabigat. Yun yung result ng ginawa ko. Hindi ko alam kung ano pa yung sunod ko improve para mas maganda yung patama niya. At yun yung mga bossero, bigay kayong suggestion kung sa barrel ba. Sa output, tingin ko medyo okay naman siya. Siguro sa may barrel lang siguro mismo. Or yung sa may silencer. Kasi meron tayong silencer, pero yung silencer natin is tube lang. Wala siyang mga buffer sa loob, wala siyang laman kasi tinanggal ko dahil may mga himulmul siya. Wala siyang laman, tinanggal ko. Pagkas naman ito ng paano. Sobrang ingit na kapag walang silencer. Sila nga po sir, comment ko na lang kung ano suggestion niyo para mas gumanda yung patama. So yun lang, thank you mga bossero.